Ngayong linggong ito ay marami pong crypto traders at Picoin holders ang muling nabuhayan ng loob. Matapos po ang ilang linggong pagbagsak ng presyo ni Pi Network, may mga sinyalis na po na lumalabas na maaring magdulot ng isang malaking bullish breakout. Sa madaling salita ay pwede pong sumabog pataas ang presyo ni Picoin anumang araw ngayong linggo. Pero bakit nga ba sinasabi ito ng mga analysts at saka traders? Kaya sa video na ito, aalamin natin ang tatlong mga pangunahing dahilan or 3 reasons kung bakit tumataas ang posibilidad na muling sisigla itong si Picoin. At ipapaliwanag din natin ang mga technical na patterns, ang epekto ng mababang volatility at syempre ang inaabangang Pi 2-day ngayong nalalapit na June 28. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa tungkol po sa falling wedge pattern at bakit po ito mahalaga kay Picoin. Ayan, ang falling wedge pattern. Ayan, nakikita po natin dito sa 8-hour chart. Ayan, ang falling wedge pattern ni Pi Network. Yan, para po sa mga baguhan, ang falling wedge ay isang technical analysis pattern na karaniwang nagpapahiwatig ng nalalapit na pagtaas ng presyo. Ganito po yan. Isipin mo na ang chart ni Picoin ay parang dalawang linya na unti-unting naglalapit habang bumababa ang kanyang presyo. Kaya yan po yung dalawang binubuo ng kulay itim na pababang linya. At makikita natin na habang nasa dulo nito ay paliit ng paliit yung space na ginagalawan ng market price. Kaya yan, isa po itong senyales na bagamat pababa ang galaw ng coin, nauubos na ang lakas ng pagbebenta or ang selling pressure. At kapag naabot na ang dulo ng wedge, madalas itong nauuwi sa isang breakout or bigla ang pagtaas ng presyo. At sa kaso po ni Picoin, nagsimula ang wedge pattern noong March 16 at patuloy po ito hanggang ngayon. Ang taas ng pattern ay mula po sa presyong 0.9285 pababa sa presyong 0.6594. Kaya may height ito na 0.269. Kapag inad po natin yan sa breakout point na 0.5328, lalabas na may target price si Picoin na nasa presyong 0.80. Ibig pong sabihin ay may posibleng 56% price increase mula sa kasalukuyang presyo nito. Pero tandaan natin, kung babagsak po ang presyo sa ilalim ng wedge, mawawala ang validity ng bullish signal, or in short, mai-invalidate po ang pattern na ito. Kaya bantayan pa rin po natin ang kilos ng presyo sa mga susunod na araw. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa volatility nitong si Picoin. Bakit po mahalagang bantayan ang pagbaba ng kanyang volatility? Ayan, sa madaling salita ay nagiging tahimik na ang galaw ng presyo ni Pi Network. Pero wag po tayong paloko dahil kapag tahimik ang market, kadalasan ay may malakas na galaw na kasunod. Kaya sa technical terms, ito ay nakikita gamit po ang Bollinger Bands at saka ATR or Average True Range. Ang Bollinger Bands ay parang dalawang guhit na nagsasabi kung gaano po kalawak or kaliit ang galaw ng presyo. Kaya yan, dito po sa chart, yan mismo, dito sa candlesticks ay nandyan po dito po natin nakikita ang Bollinger Bands. Tatlong linya po yan. Yan po yung kulay red, blue at saka green. Upper band is kulay red, middle band is kulay blue, at saka green is lower band. Meron na po tayong video tungkol sa Bollinger Band na nagpapaliwanag kung paano gamitin or basahin ito. Kaya i-check na lamang po ninyo or i-search na lamang po ninyo sa aking channel na ito. Kaya ayan, kapag dito po sa Bollinger Band, kapag ang pagitan po ng dalawang band na ito ay lumiliit, ibig pong sabihin ay mababa na ang volatility.
Kaya ganun din ang sinasabi ng ATR. Kapag bumaba ito, tahimik ang market. Yung ATR ay yung nandito po sa gitna ng ating chart, yung kulay red na yan. At nakikita natin na mababa. Yan, na mababa ang kanyang bumababa po yung kanyang linya na nagsasabi na tahimik ang market. Pero kapag sobrang tahimik na, parang bomba na naghihintay na sumabog ito. At ayon po sa indicators ngayon, ayan, naroon na si Picoin sa tinatawag pong quiet before the storm phase. At dahil nasa oversold na rin siya base sa Relative Strength Index or RSI, yan, yung nasa pinakaibabang bahagi ng ating chart dito ay ang RSI indicator. At yan na nga, nakikita natin na yung kanyang linya rito ay nasa ibaba. Yan, kaya oversold na po talaga siya. At mas lalong tumitindi po ang posibilidad ng isang bullish breakout kapag ganyan po ang kalagayan ng RSI indicator. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ng paparating na Pi 2-day sa June 28? Ang ikatlong dahilan kung bakit po mainit ang usapan tungkol kay Picoin ay ang nalalapit na Pi Day 2 or Pi 2-day o mas kilala bilang 2-day. Yan. Or mas kilala bilang Tau Day. Gaganapin po ito sa June 28 at isa po itong espesyal na okasyon para sa Pi Network community. Sa unang tingin parang ordinaryong event lamang ito. Pero kung titingnan po natin ang history, madalas ginagamit po ng Pi Core team ang ganitong araw para sa mga bigating announcement. Pwedeng may ilabas silang mga bagong update, posibleng mag-launch, posible pong i-launch na nila ang fully open mainnet o kaya mag-a-announce po sila ng mga bagong partnerships. Isa pa, ngayong June 28 din matatapos ang .pi domain auction. Kaya posibleng ipasok ito sa announcement na magbibigay hype sa buong ecosystem ni Pi Network. At kapag nangyari po yan, sigurado aakyat din ang interest at ang presyo ni Picoin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Una, kung isa ka po sa mga matagal nang naghihintay ng paggalaw ni Picoin, ito na ang pagkakataon mo para muling magbantay at mag-strategize. Posibleng magkaroon po ng short-term rally at maaari mong gamitin ito para mag-take profit or magdagdag ng position depende sa iyong risk appetite. Pangalawa, para po sa mga bagong traders na gusto palang pumasok, magandang pag-aralan kung paano gamitin ang mga technical patterns tulad po ng wedge at indicators tulad ng RSI at saka Bollinger Bands. Dahil dito, mas magiging informed ang mga decision natin sa trading. At higit po sa lahat, dapat po nating tandaan na kahit may posibilidad ng breakout, hindi po ito garantiya. Laging may risk ang crypto. Kaya mag-ingat at siguraduhin na ang perang inilalagay natin dito kay Picoin o sa kahit anong crypto ay yung kaya po nating mawala. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin napapanahon na talaga ang isang galaw mula kay Picoin. Matagal nang walang significant movement at parang tulog si Pi nitong mga nakaraang linggo. Pero ngayon, may tatlong malalakas na dahilan na nagsasabing maaari na po siyang magising. Kung mangyayari nga ang breakout, pwedeng bumalik ang tiwala ng community at investors sa project. Pero kung wala pa ring galaw kahit matapos ang Pi Day 2 or Pi 2 Day, baka tuluyan ng mawalan ng gana ang ilang Pi holders. Kaya ang payo ko, maging mapanuri, aralin ang market at kung magdidesisyon ka pong bumili or magbenta, siguraduhin mong ito ay base sa tamang impormasyon at hindi sa hype lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.